Nahanap mo ba si Xiaowei ba? Pasensya na, Presidente Gu. Wala pa ring balita sa ngayon. Habulin nyo! Hinto? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Masakit ang binti ko. Di ko na kaya. Tumakbo ka na, wag mo na akong isipin. Hindi kita iiwan, Kuya Guto. Ililigaw ko lang ang mga masasamang tao, babalikan kita agad. Wag, Xiaowei ba? Kuya Guto, tumakbo ka na. Kuya, nandito siya. Hinto sabi? Huwag kang tumakas. Kuya, nandito siya, kuya. Huwag nyo lang hahayaang mahuli ko kayo. Dahil siguradong magdurusa kayo sa akin. Tatakas ka pa ha? May suot na kwintas na buwan si Xiaowei ba? Dagdagan ng mga tao, siguraduhin ninyong mahahanap siya. Masusunod, Presidente Gu. Presidente Gu, sabi ng matandang ginang na ngayon din. Agad-agad, pumunta raw kayo sa kanya. Bitawan mo ako. Hinding-hindi ako pakakasal sa lalaking. Yan na si Bai Chuan. Li Xingyue, akala mo ba talaga gusto kang pakasalan ni Brother Chuan? Kung hindi lang dahil sa masamang nanay mo na nag-iwan ng testamento, na kailangang mag-25 taon ka muna at makasal, bago makuha ang mana, kahit sulyap ay di gagawin ni Brother Chuan dahil nasusuka siya sa'yo. Pamana ito sa akin ni Mama. Wala kayong karapatang pakialaman to. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang makuha nyo to. Lapastangan. Ako ang tatay mo. Ang iniwan ng nanay mo sa'yo ay para sa akin din. Ngayong araw, dapat matuloy ang kasal na ito. Pagkatapos niyan, wala na akong pakialam kung saan ka mapunta. Ilayo niyo siya. Hindi maaari. Kailangan kong makahanap ng paraan para tumakas. Bitaw, Ang babaeng yan, hulihin niyo siya. ayaw kong magpakasal ng sapilitan. Anong panahon na ba ngayon? May namimilit pa rin sa kasal. Huwag na kayong matuwa sa iba dahil kayo na ang susunod. Inutusan ng matandang ginang ngayon na makipag-blind date kayo kay eldest Miss Lee. Balita ko, pati security team ay nandito na. At pagkatapos ng date nyo, kakaldalatin kayo diretso sa kasal. Akala mo ba talaga, hahayaan kong magtagumpay si Lola? Anong ibig ninyong sabihin? Magpapanggap kayong guard para takasan ng date? Ikaw na bata ka. Ngayon ay kailangan mong pumunta sa blind date na inayos ko. Special Assistant Han, aalis na muna ako. Kunin niyo siya at ibalik dito. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong alam. Ang mukha mo. Pasensya na ha. Natakot ba kita? Hindi naman. Bruhang bata ka. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo siya. Hulihin niyo siya. Li Xingyue, huwag ka nang magmagaling pa. Kung hindi ka magpapakasal kay Brother Chuan, sa pangit mong yan, walang magkakagusto sa'yo habang buhay. Tama ang kapatid mo. Si Young Master Bai Chuan ay galing sa mayamang pamilya. Dahil lang sa magkabata kayo, kaya pumayag siyang pakasalan ka. Dapat ka pang lumuhod at magpasalamat. Pakakasalan niya ako para lang tulungan si Li Weiwei na makuha ang mamanahin ko mula sa nanay ko. Kahit magpakasal pa ako sa isang mahirap na guard, hindi ko siya pakakasalan. Gusto mo ba akong pakasalan? Kapag nakuha ko na ang marriage certificate, makukuha ko na ang pamana ng nanay ko. Hahatiin ko yun sa'yo. Pumapayag siya. Lola? Kaya pala, hinayaan ka ng langit na takasan ang blind date para lang pala dumiretso ka na agad sa kasalan. Sumunod ka na lang sa plano ng langit, tingnan mo, ang ganda, nakakuha ka agad ng asawa. Lola, gusto niyo ba talaga na pakasalan ko ang ganoong? Ikaw talagang bata ka? Kapag hindi mo siya pinakasalan ngayon,
Mawawala na ako sa mundong to. Sige na nga, pagbibigyan ko muna si Lola. Kapag nahanap ko na ang hinahanap ko, hihiwalayan ko rin siya. Li Xingyue, nakita mo ba? Kahit isang hamak na security guard, ayaw kang pakasalan. Kung matalino ka, sumunod ka na lang sa amin pabalik. Sino ang nagsabing hindi ako payag? Mahal ko, tara na, at magpakasal. Ganyan dapat? Hindi pwedeng hayaang si Lee Xingyu ay makasal sa iba. Kung hindi, mahihirapan na tayong makuha ang mana ng nanay niya. Tara na, asawa ko. Hinto. Lee Xingyue, wala kang pupuntahan ngayon. Dapat kang makasal kay Bai Chuan. Mga tauhan, hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang humipo kay mga Gu. Ang pamilyang Gu ng pinakamayamang pamilya sa Longchuan? Hoy, matandang hukluban, anong pinagsasabi mo? Huwag mong sabihing ang hamak na security guard na ito ay si Presidente Gu? Sinong tinatawag mong hamak na guard? Kahit pagsama-samahin niyo pa ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Lee, hindi yan aabot sa kinikita ng apo ko sa isang araw. Lola, wala nang dapat pang sabihin sa kanila. Bakit hindi natin patawag ang manager ng hotel na ito? Sige, ako ang tatawag. Ang manager. Ang manager. Ano pong nangyari, President Lee? Ilabas nyo ang 2 pulubing ito na nakikihati lang sa pagkain. Paalisin nyo sila. Presidente Gu, nandito po pala kayo. Patawad at hindi ko kayo agad nasalubong. Presidente Gu, ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng Gu Group. Ibig bang sabihin, ikaw ang pinakamayamang tao, si Presidente Gu. Pinakamayaman? Ang lalaking ito ang pinakamayaman sa Longchuan. Ang Presidente Gu ng Gu Group. Paano nangyari yon? Ang pinakamayamang si Presidente Gu na may bilyon-bilyon. Paanong papakasalan ng isang tanga? Hinding-hindi siya magiging si Presidente Gu. Ang manager? Ayaw ko silang makita. Opo, Presidente Gu. Ay, Presidente Gu. Presidente Gu. Ikaw ba ang presidente ng Gu Group? Kapag nalaman niyang ako ang pinakamayaman, baka mahirapan akong makipagdiborsyo. Mohan, ikaw na bata ka. Napakaswerte mo. Nakakuha ka ng ganito kabait na asawa. Pagkatapos ninyong magpakasal, ipaghahanda kayo ni Lola ng isang marangyang kasal. Tayong mga pamilyang Gu, maraming pera. Lola, ano po? Wala na silang lahat. Huwag na po kayong magpanggap. Saan naman tayo kukuha ng pera para sa kasal na yan? Nagpapanggap? Ang ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang kanina? Hindi ka si Presidente Gu? Paano si ang manager? Si ang manager. Kaibigan ko siya. Sa magkakaibigan, normal lang na tawaging Presidente Gu para magmukhang mayabang. Kaya ano? Akala tuloy, nila ay presidente ako? Ayaw ko lang mapahiya? Kaya di ko na itinama. Ganoon ba? Sabi ko na nga ba, paanong ang pinakamayaman ay pakakasalan ang pangit na tulad ko? Ikaw na bata ka? Ano itong kalokohang ginagawa mo? sabi ko na nga ba, paanong ang mayamang si Presidente Gu ay kakampi sa pangit na si Lee Xingyue? Ang pangit na yan. Ang lakas ng loob magpanggap? Humanda kayo sa akin. Magpakilala tayong muli, ako si Gumohan. Isang simpleng security guard. Ang sweldo ko ay 2,500, walang bahay at walang kotse. Handa ka pa rin bang magpakasal sa akin? Hindi mo nga pinansin ang kapangitan ko. Paano naman kita magagawang itakwil dahil lang sa hirap? Kaya, tara na at magpakasal na tayo. Diyos ko, ang pangit na babaeng yan, may nagpakasal pa pala. Ang gwapo pa naman ng asawa niya. Sa sobrang pangit niya, di ba siya natatakot na makagulat ng tao? Singkit na mata, pango na ilong, ang pangit mo na nga, nagawa mo pang mamintas ng iba? Magsalita ka pa ng isa? Ididirekta kita sa kasong panlalait. O sige lang. Salamat ha. Ano? Hindi kita tinutulungan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mohan? Kinasal ka na? Bilis, patingin na ako agad. Maganda ba ang asawa mo para mabihag ang isang tulad mong napakalamig ang puso?
Patingin ako. Tabi diyan, tabi. Grabe. Ang pangit naman. Hindi, tol. Sinasabi ko sa'yo, gutom na gutom ka na yata kahit ano pinapatulan mo. Tumahimik ka! Hehe. Pasensya na, sister-in-law. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang sabihin na si Mohan ay dating mula sa Longchuan. Lindong, anong ginagawa mo rito? Hiwalay na naman? Haha, syempre. Double ang suwerte ngayon. Pero, ngayong araw, nawalan din ako ng 2 bilyon. 2 bilyon? Saan ka nakahanap? Nang ganoon kayamang kaibigan. Hehehe, ito kasi. Itong kaibigan ko, gumagawa ng short drama. Hindi pa siya nakakalabas sa role niya. Anong binubulong-bulong nyo? Sinabi ko sa kanya na wala akong pera. Huwag kang magbubuko. Oh, Lindong, hindi ba may gagawin ka pa? Mauna ka na. Sige. Kung ganoon, sister-in-law, aalis na ako? Babye. Ang buting bata. Hindi madali ang pinagdaraanan niya. Pasensya ka na. Ayos lang na iwasan ako dahil pangit ako, pero nadamay ka pa at napahiya sa harap ng kaibigan mo. Oh, sa totoo lang, sa tingin ko, Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti para buhayin kita. ako ba tong binubuhay niya? Ano bang tingin sa akin ng babaeng to? Kapag nahanap ko na si Xiaowei ba, makikipaghiwalay na ako sa babaeng ito. Ito ang phone number ko. Mahal kong asawa, tawagan mo ako mamayang hapon. Salamat at bumalik kayo rito. Hirap na hirap pa naman akong makahanap ng trabaho, hindi to dapat makita ng boss ko. Li Xingyue, matapos mo akong saktan ng husto noon, ngayong araw, hindi kita hahayaang makawala. Li Xingyue! Ilang araw din tayong di nagkita. Di ko akalain na dito sa mall na to ka pala nagtatrabaho na parang alila. Li Weiwei, kung ayaw mong masaktan, umalis ka na agad dito. Lumayo ka sa paningin ko. Naghamon ka pa? Si Brother Chuan ay isa sa mga shareholder ng mall na to, at ako ang fiancé niya. Kaya mag-ingat ka, baka mawalan ka ng trabaho. Gusto ko yung bag na nasa pinakataas. Kunin mo yun para sa akin. Sandali lang. Alin ba talaga dito ang gusto mo? Yung nasa kanan. Ay, yung nasa kaliwa pala. Ito ba? Li Weiwei. Ikaw naman ang kusang natumba. Anong kinalaman ko doon? Li Xingyue, ano bang ginagawa mo? Gusto mo pa ba ng trabaho? Kung hindi, umalis ka na. Pasensya na po. Nagtitinda. Liligpitin ko na po ito agad. Naku, nagtitinda. Tingnan mo, isang empleyadong ganyan ang itsura sa sales. Baka matakot lang ang mga customer niyo. Ang pangit nga ng babaeng ito. Bitawan mo ako. Kaya pala ang haba ng bangs niya. Pampatakip lang pala ng itsura. Kung pangit ang itsura, wag nang magtrabaho para hindi mapahiya sa harap ng marami. Sa itsura niyang yan, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na maghanap ng trabaho dito? Ganyan na nga ang itsura. Makapal pa ang mukha niya, di ba? Tama ka. Ay, oo nga pala. Nagtitinda. Ang babaeng yan, may problema sa isip. Baliw yan dati. Paano kung bigla siyang magwala rito? Baka matakot ang mga customer niyo? Pangit na nga. Baliw pa. Hindi ito charity. Makaalis ka na. Li Xingyue, lumuhod ka lang sa harap ko. At humingi ng tawad ng paulit-ulit. Pagsasabihan ko si nagtitinda na manatili ka. Siguraduhin mong di mo pagsisisihan ito. Bakit naman ako magsisisi?
Oo. May problema ang isip ko. Kapag nakakakita ako ng masamang babae, di ko mapigilang magwala. Ah, may maliit na manok. Nasa balikat mo siya. Huwag mo siyang gagalawin. Li Xingyue, ikaw, itigil mo ang pananakot mo. Maliit na manok. Pwede ka bang makipaglaro kay Yueyu? Hintayin mo ako. Li Xingyu, huwag mong isiping matatakot mo ako. Anong drama to? Di ako naniniwalang kaya mong... Tinatakot mo siya. Maliit na manok. Huwag kang mag-alala. Siguradong dahan-dahang. Tatapusin ka ni Yueyo. Huwag kang lalapit. Huwag kang tatakbo. Li Xingyue, baliw ka na. Maliit na manok. May tao ba riyan? Ang kita natin ngayong taon ay numero 1 pa rin sa buong bansa. Saklolo. Maliit na manok. Huwag kang lalapit. Li Xingyue, Maliit na manok. Nahuli na kita. huwag kang lalapit. Huwag kang Security mag-alala. guard. Security guard. Si Yueyu, siguradong magiging dahan-dahan lang. Ikaw, huwag kang lalapit. Magiging dahan-dahan lang ako. Security guard. Security guard. Dahan-dahan lang talaga. Security guard. Sino ang taong to? Ang may bahay po. Si Li Xingyue? Ha? Dahan-dahan lang talaga. Security guard. Tigil. Anong nangyayari dito? Tulong. Gusto akong saktan ng baliw na to. Ikaw, bilisan mo, hulihin mo siya. Ang manager, huwag po kayong magkamali. Ito, may sakit sa isip ang kapatid ko. Kapag hindi ko siya sinabayan sa laro niya, nagsisimula siyang magwala gamit ang kutsilyo. Sinungaling ka, Li Xingyue. Sinubukan mo akong saktan gamit ang kutsilyo kanina. Bilisan mo at hulihin mo siya. Ang manager, tingnan niyo po. Sa aming dalawa, sino ang mukhang mas may sakit sa isip? Ito, parang ikaw yata yon. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo. Ako ang ikalawang binibini ng pamilyang Li. Ang fiancé ko na si Bai Chuan ay shareholder ng mall na ito. Gusto mo bang sa isang saglit lang sisantahin ko kayong lahat? Opo. Ikalawang binibini. Bilis, huliin ang baliw na babaeng ito. Hoy. Teka, ang manager. Bitawan mo ako. Ang manager. Masamang babae. Magmatigas ka pa. Sige, manakit ka. Basta sa susunod, mas malala pa ang gagawin ko sa'yo. Ikaw. Hump. Li Xingyue, kahit na napakapangit mo na, ngayon, sisirain ko ng tuluyan ang mukha mo. Tigil! Bitawan mo siya! Tigil! Bitawan mo siya. Mahal ko. Li Xingyue, di ko akalaing papangit ka ng ganyan at mayroon ka pang mahirap na asawa na mahal ka. Pero ngayong araw, ako ang masusunod. Palayasin niyo sila. Gusto kong makita ng lahat ng mga tao rito sa mall. Kung gaano kaawa-awa ang dalawang ito habang itinatapon palabas. Itong mall na to, sa pamilya mo ba to? Siyempre naman, ang fiancé ko na si Bai Chuan ay isang shareholder ng mall na ito. Ganito na lang, Li Xingyue. Kapag lumuhod ka at nagmakaawa sa akin, pag-iisipan ko kung palalagpasin ko kayo ng asawa mo. Ano, payag ka ba? Pwe? Li Weiwei, manigas ka sa panaginip mo. Sinasabi ko sa'yo, ayokong saktan mo ako. Pero ngayong araw, kapag sinubukan mong saktan ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na harapin ka. Tutal, hindi naman mapaparusahan ang isang baliw kung may magawa man siyang masama. Sa ganitong pagkakataon, iniisip pa rin niya na protektahan ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Kumilos na kayo. Palayasin sila. Kung may lakas kayo ng loob, subukan nyo.
Ikalawang, binibini. Hayaan mo na kaya sila. Mukhang may sinasabi. Ang lalaking iyon. Isa lang siyang mababang guwardiya. Ano namang dapat ikatakot sa kanya? Bakit? Gusto mo na rin bang mawalan ng trabaho? Gusto mo bang sa isang tawag ko lang mapapaalis na rin kita rito sa mall? Palayasin sila. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Nababaliw ka na ba? Siya si Presidente Gu. Si Presidente Gu? Presidente Gu. Aha, ako ang assistant ni Presidente Gu. Ito ang tunay na Presidente Gu. Presidente Gu, inaapi nila ako. Pinaparanas mo ba sa akin ang maging CEO? Presidente Gu? Ikaw ang Presidente Gu ng Gu Group? Ah, oo. Ako nga si Presidente Gu. Kayong dalawa, inaapi niyo ang assistant ko, no? Gusto niyo bang malagot? Pasensya na, Presidente Gu. Kahit bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ko pahihirapan ang mga tao mo. Ang sarap pala sa pakiramdam ng maging isang CEO. Siya ba talaga si Presidente Gu? Akala ko ay kumuha ka lang ng magpapanggap. Huwag kang mag-alala. Tunay na Presidente Gu yan. Hindi ko akalain na ang asawa ng babaeng ito ay assistant lang pala ni Presidente Gu. Presidente Gu? Patawad po. Paalisin nyo. Ang dalawang ito. Gusto kong makita ng lahat ng tao. Sa mall na ito, ang pinakakahiyahiyang itsura nila. Xiao Gu, kumalma ka. Ang lahat ipaubaya mo sa akin. Kayong dalawa, naglakas loob kayong apihin ang assistant ko? Kalad ka rin niyo silang dalawa. Palabas, ipakita sa buong mall ang pinakakahiyahiyang itsura nila. Gawin niyo na. Bitiwan niyo ako. Kumusta, Xiao Gu? Ngayon ay, magaan na ba ang loob mo? Oo. Teka, mahal ko. Paano ka biglang naging assistant ni Presidente Gu? Ano kasi? Nang dumaan ako kanina, nagkataon na nakasalubong ko si Presidente Gu. Oo. Nagkasundo kami agad, kaya hinayaan ako ni Presidente Gu na maging assistant niya. Tama. Sa tingin ko kay Xiao Gu, nagustuhan ko siya agad. Ano? Hindi. Ibig kong sabihin ay nagkasundo kami agad. Hay, itong si Xiao Gu, napakahusay niya. Hangang-hanga ako sa kanya. Ang galing naman ng asawa ko. Alam ko na may talento ka talaga. Siguradong makakahanap ka ng magandang trabaho. Napakabait ng asawa ko sa akin. Sa engrandeng piging bukas. Gagalingan ko talaga para maging proud ang asawa ko. Sa tingin ni Presidente Gu, parang hindi naman siya napapangitan kay Mrs. Hindi kaya mahilig talaga siya sa ganoon? Pa, dumidikit na ngayon si Li Xingyue kay Presidente Gu. Anong gagawin natin? Hindi ako naniniwala na habang buhay na mapoprotektahan ni Presidente Gu si Li Xingyue at ang mahirap niyang asawa. Ganito, bukas ay mayroong isang napakalaking piging. Sumama ka sa akin. Sa pagkakataong iyon, maging matalino ka, lumapit ka kay Presidente Gu. Ano? Papa. Tay, iyan ay para sa isang napaka-engrandeng piging. Paano ka nakakuha ng imbitasyon? Ha ha ha. Kung maaalala nyo, ang ina ni Li Xingyue ay isang tanyag na anak ng mayamang pamilya sa Longchuan. Ngayong wala na siya. Bilang kaniyang pamilya, natural lang na tayo ang dadalo para sa kanya. Ha 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 ha. Napakaganda mo ngayon. Nasaan ang in-order ko? Presidente Gu. Di ba't pinapunta kita sa haunted house para protektahan ang asawa ko?
bakit ka nandito? Biglang nag-leave ang Ginang. Di ko rin alam kung saan siya nagpunta. Di ba natatakot kayo na baka makita ng mga players ang mukha ng Ginang at baka apihin siya? Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi mangyayari yon. Sa sandaling makita nila ang mukha ng Ginang, sa sobrang gulat, siguradong mawawalan sila ng malay. Hay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Uy, bakit narito ang dalawang yan? Mukhang kinuha nila ang slot ng Ginang at ginamit ang pangalan ng ina niya para makapasok dito. President Lee, siya na ba ang anak niyo kay eldest Miss Sue? Kasing ganda nga siya ng kaniyang ina. Nagkakamali ka. Ito ang bunsong anak ni President Lee. Ang panganay ang tunay na anak ni President Lee at ni eldest Miss Du. Balita ko ang anak na yon ay tanga na, pangit pa. Ay, parang nasayang lang ang ganda ng jeans ng ina niya. Sabi ko na nga ba kung bakit di ko siya nakikita? Dahil pala sa sobrang pangit niya, takot siyang magpakita. Ha ha ha. Kumalam ka. Sinong may sabing takot akong pumunta? Xiaowei ba? Si Lee Xingyue ba talaga? Ang siyang Xiaowei ba? Diyos ko, napakaganda niya. Bakit ang ganda ni Lee Xingyue? Kung ikukumpara kay Li Weiwei, parang langit at lupa ang layo nila. Imposible. Paano siya magiging ang pangit na si Lee Xingyue? Saan galing ang papansing babaeng ito? May mga babaeng mukhang pera na mahilig magpanggap na mayaman para lang makasali sa mga mamahaling party. Nagpapanggap kang kapatid ko dahil lang gusto mong humanap ng mayaman at mangakit ng lalaki. Pero nagkamali ka ng kinalaban. Sinong hindi nakakaalam na ang kapatid ko ay pangit na at tanga pa? Ilang araw lang tayong di nagkita. Naging bulag ka na agad? O baka naman, kailangan ko pang ipaalala noong 7 na taong gulang ka at nadumihan mo ang pantalon mo para lang makilala mo ako. Tumahimik ka. Nandito si Papa. Imposible bang hindi niya makilala ang sarili niyang anak? Isa kang peking mapagpanggap. Tama. Hinding-hindi siya ang anak ko. Security guard. Ang masamang babaeng ito na nakisali lang, paalisin mo siya ngayon din. Security. Ang babaeng ito na sumingit lang, palabasin niyo siya rito. Ano pang tinitingin-tingin nyo riyan? Nandito ba kayo para lang manood? Oh, sandali. Anong ginagawa nyo? Siya ang pinaka-importanting bisita para sa gabing ito. Tingnan natin kung sinong manghas na hawakan siya. Lahat kayo, huwag kayong magpapalin lang sa masamang babaeng ito. Mandaraya, anong ebidensya mo na ikaw nga si Lee Xingyue? Ang mukha kong ito, sapat na para patunayan na ako si eldest Miss Sue, ang anak ni Suro. Tama siya. Ang mukhang iyan. At ang dating eldest Miss Sue. Talagang magkamukha ang bawat detalye. Kasing ganda siya ng kanyang ina, siguradong hindi ito nagkakamali. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sabi ng nagbenta ng gamot noon, ang nasa mukha niya ay hinding-hindi na matatanggal. Tatay, bakit mo sinabi ang lahat? Bakit napakasama ng lalaking ito, maging ang sarili niyang anak, nagawa niyang lasunin? Li Qingshan, dapat pa yata akong magpasalamat sa makabagong laser technology ngayon dahil naayos ang mukha ko. Kung hindi, magtatagumpay ang isang masamang tao na tulad mo sa iyong masamang balak. Lee Xingyue, ikaw ay isa lamang. Isa kang kahiyahiyang anak sa labas. Anong karapatan mo rito para magsisigaw ng ganyan? Bruha, naglakas loob kang saktan. Bakit? Bawal ba kitang saktan? Kailangan pa ba ng tamang petsa? Suwail na anak, sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Lee. Ako mismo ang magpaparusa sa'yo ngayon. Ako, paparusahan kita ngayon. Mahal ko. Ang laking pagkakataon naman ito. Ang taong dapat lumabas dito ay ikaw? Bitawan mo ako. Isa ka lang namang asistente ng Presidente Gu. Anong karapatan mong saktan ako? Ako ang nagbibigay ng karapatan. Bakit? Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa asistente ko. Kung hindi, tatapusin ko ang pamilyang Lee. Ngayon din. Ikaw,
Papa, natatakot ako. Umalis na muna tayo. Bitawan mo ako. Aray! Ang sakit. Bitawan mo ako. Hihingi na ako ng tawad. Mali si Papa. Patawarin mo na si Papa. Manahimik ka na. Hindi ka karapat-dapat maging ama ko. Ngayon, hinihiling ko sa lahat ng narito na maging saksi para sa akin, si Lee Xingyue. Simula ngayon, puputulin ko na ang ugnayan ko sa pamilyang Lee. Huwag niyo nang asahang magagamit niyo pa ang pangalan ng nanay ko para sa inyong mga aktibidad. Umalis na kayo sa harap ko. Ilabas niyo siya. Halikayo. Dalhin na yan. Hoy, bitawan niyo ako. Sa wakas, dumating na naman ang oras para umasta akong parang CEO. Kung siya nga talaga si Xiao Wei ba? Siguradong mayroon sa leeg niya na balat. Mahal ko, anong nangyari sa'yo? Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit wala? Hindi siya si Xiao Wei ba? Ano bang ginagawa mo? Alam ko naman na masyado akong maganda ngayon, kaya di mo mapigilan ang sarili mo. Pero nasa harap tayo ng maraming tao. At nandito rin itong si Presidente Gu. May kailangan pa pala akong gawin? Mauna na muna ako. Xiao Gu, galingan mo ha? Ano? Kanina? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang mahiya. Mag-asawa naman tayo, hindi naman bawal yon. Kung gusto mo akong tignan, pag-uwi natin, hayaan kitang tignan ako hanggang gusto mo. Sino ba ang gustong tumingin? Ang kapal ng mukha mo. Hi. Nagawa ko na ang full body treatment, hindi ko pa rin ba siya maakit? Dahil magsisimula ako muli, dapat ay lubusin ko na. Tulungan niyo akong tanggalin ang marka sa likod ko. At isabay niyo na rin ang full body treatment. Sige po. Ito, malinis na ang lahat. Bakit parang wala pa rin siyang pakialam sa akin? Hoy, mahal, hintayin mo ako. Presidente Gu, congrats. Nagbago na ang takbo ng buhay mo. Ang kama, siguradong maganda ang soundproof niyan. Wala ka na ba masyadong ginagawa? Gusto mo bang ipadala kita sa India branch? Para doon ka magsanay. Masyadong malambot ang balat ko. Paano kung magustuhan ako ng mga tao roon? Wala na akong magagawa. Uy, mahal ko. Presidente Gu, di ba may trabaho ka pa? Mauna ka na. Sige. Galingan mo ha. Para ma-promote ka at madagdagan ang sahod mo. Alis na ako. Asawa ko. Bakit? Ilang araw ka pa lang sa trabaho, di ba? Mukhang mabait sa'yo si Presidente Gu. Si Presidente Gu. At ako ay parang matagal nang magkakilala. Uwi na tayo. Sige. Mahal ko, itong relo na to, ito ba ang Jiangxi ka dun? Milyon-milyon ang halaga nito, di ba? Itong relo na to, sa tabi-tabi lang binili. 50 piso lang. 50 lang. Ito. Sa tabi-tabi lang to? Saan mo to nabili? Mukhang totoo talaga. Ano? Gutom na ako? Gutom na ako. Uwi na tayo. Sige, pag-uwi natin. Magluluto ako ng masarap para i-celebrate natin. Ang pagturubos natin sa kanila. Sige. Sana nga ay maging ganap ka ng isang magandang swan. Tara na. Anong nangyari sa'yo? Wala kang gana? Sabihin mo, kahit na ako ngayon ay nagbago na mula sa pagiging pangit, pero yung trabaho ko naman bilang NPC sa haunted house ay nawala na rin. Kailangan ko na namang maghanap ng bagong trabaho. Hayaan mo na, hindi naman mahalaga yon. Ang sulitin ng ngayon ang pinakamahalaga sa lahat. Heto,
Tikman mo, ang luto ko. Ay, may sabaw pa pala ako. Hintayin mo ako ha. Hello, Presidente Gu. Isisend ko sa'yo ang resume ni Lee Xingyue. Gumawa ka ng paraan para makapasok siya sa design company na nasa ilalim ng Grupo Gu. Opo, huwag kayong mag-alala, Presidente Gu. Tapos to sa loob ng 3 segundo. Heto na ang sabaw. Kumusta? Masarap. Gabi na. Sino kaya ang tumatawag sa akin? Hindi kilalang numero. Hindi mo ba? Sasagutin man lang? Baka importante ang tawag na yan. Sa ngayon, wala nang mas importante pa sa asawa ko. Heto, ikukuha kita ng sabaw. Tikman mo, ang sabaw na to, masarap at fresh talaga. Ma'am, di ba naghahanap ka ng trabaho? Paano kung offer na pala yan? Hello? Kamusta po? Ikaw si Miss Lee Xingyue, di ba? Congratulations sa'yo. Tanggap ka na sa aming STA Fashion Design Department. Kung bakante ka, maaari ka nang magsimula bukas. Sandali lang po. Gusto ko lang pong kumpirmahin. Ang ibig niyo po bang sabihin ay ang kumpanyang nasa ilalim ng Gu Group na design company na STA? Oo, tama. Ang detalye ng iyong job offer ay naipadala na sa iyong email. Sige po. Wow. Ang galing naman. Mahal ko, oh my God, may trabaho na ako. At saka isa itong napakagandang kumpanya. Kaya ko na kitang buhayin. Dito na ang magiging pwesto mo. Kamusta sa inyong lahat? Ako ang bago niyong kasamahan, si Lee Xingyue. Itong bagong babae na to, ang ganda niya ha. Wow, napakaganda naman niya. Ang lakas ng dating niya. Oo nga. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Brother Wang. Kung may kailangan ka man, puntahan mo lang ako kahit kailan. Salamat, Brother Wang. Ang kamay na to, talagang napakaputi at napakalambot. Manyakis talaga. May asawa na po ako, kaya mangyaring rumespeto po kayo. Little Chili, makukuha rin kita balang araw. Pumunta ka sa photocopy room. I-print mo ang mga dokumentong ito, i-staple mo, at dalhin mo dito sa akin. Ang inaplayan ko ay bilang designer ng kumpanya at hindi bilang utusan mo. Magandang dilag, baguhan ka lang ba sa trabaho? Hindi mo ba alam na ang mga bago ay dapat magsimula sa mga simpleng utos? Huwag mong kakalimutan, ako ang team leader mo. Gusto mo ba paalisin kita sa trabaho? Jax. Kailangan ko pa ang trabahong to para suportahan ang asawa ko. Magtiis ka muna. Sige, magkunwari ka munang disente. Maghintay ka lang. Tingnan natin sa photocopy room kung paano kita hihirapin. Presidente Gu, huwag po kayong mag-alala. Ang kumpanyang ito, sa lahat ng mga branch natin, ang may pinakamagandang benepisyo. Pinapunta ko si Xingyue dito para mag-designer, para mag-relax lang at mag-enjoy. Hindi para maghirap sa mga kung ano-anong utos. Naintindihan ko po. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Teka, sino yon? Hi, Little Chili. Anong lola mo? Buisit, bruha ka. Sinuntok mo ako. Bastos. Matagal na kitang tinitiis.
Kung susubukan mo pang hawakan ako muli, humanda ka. Tatapusin kita. Ang tapang mo naman. Binibini, sinasabi ko sa'yo. Sa kwartong ito, tayo lang dalawa. Mabuti pang sumunod ka na lang at magmakaawa sa akin. Kundi, mamaya ay di ka na makakaungol sa iyak. Subukan mo lang. Sino ka? Lakas ng loob mong sipain ako. Asawa niya ako. Anong ginagawa mo rito? Ano kasi? Pumunta rito si Presidente Gu para mag-inspect sa branch, kaya sumama na ako. Anong balak mong gawin sa asawa ko? Ikaw ba ang asawa ni Lee Sing-yue? Ako ang team leader niya. Nakikipagkwentuhan lang ako. May problema ba roon? Mahilig kang makipagkwentuhan, di ba? Ako ang kakausap sa'yo. Ang asawa ko, nang hinarap ang mga yun para sa akin. Ang gwapo talaga. Nanakit ka ha? Sige, irereklamo kita. Ay, tama na, tama na. Sapat na ang ilang leksyon sa kanya. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya sa sobrang sakit, tapos perahan lang tayo, paano na? Ang nangyari ngayong araw, kahit ipakalat mo pa, ikaw pa rin ang dehado. May CCTV sa photocopy room, at ikaw ang naunang nambastos sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang CCTV sa kwartong to. Pinatay ko na, Lee Sing-yue. Mas mabuti pang ikaw at ang pulubi mong asawa ay lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, pagbabayarin ko kayo ng husto. Naku, sa tingin mo ba ay hindi tayo sa unang araw pa lang ng trabaho? Mabaon sa malaking utang? Sinong naglalakas loob na galawin ng tao ko? Presidente Gu? Ang taong to, naaliw na yata sa pag-arte. Nandito na naman siya para pumanig sa'yo. Ha? Oo nga pala. Presidente Gu. Parang sanay na sanay ka na sa pagpapakitang gilas mo. Presidente Gu, Lumuhod ka. Presidente Gu, ako, hindi ko alam na sa inyo siya. Kung hindi, kahit bigyan niyo pa ako ng sobrang tapang, hindi ko kailanman susubukan. Xiaogu, ang taong ito, anong gagawin natin sa kanya? Ang taong iyan ay palayasin sa sangay ng kumpanya. Sa hinaharap, kung sinong kumpanya ang kumuha sa kanya, ay magiging kalaban ko, si Grupo Gu. Naiintindihan ko. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka sa harap ko. Sige po. Opo. Aalis na po ako. Kayo? Sino ba talaga si Presidente Gu? Presidente Gu, sa tingin niyo po ba, ay sapat na ang ginawa ko? Sobrang ayos. Xiaogu, talagang alam na alam mo ang nasa isip ko. Sabi ko na nga ba, magaling talaga ang batang ito. Salamat Presidente Gu sa pagkilala niyo sa aming simohan. Sa susunod po, pumunta po kayo sa amin para kumain. Pupunta ako. Sige, sige. Xiaogu, hindi na maaga. Tayo na at bumalik sa kumpanya. Oo nga. Sing-yue, may gagawin pa kami. Mauuna na kami. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Huwag mong biguin ang tiwala ni Presidente Gu sa'yo. Galingan mo. Dito po. Presidente Gu, ingat po kayo sa pag-alis. Sige, magtrabaho ka na. Opo. Presidente Gu, iyon ba ang bilyonaryo at pinakamayamang si Gumuhan? Presidente Gu, Ate, di kita hinawakan na? Ikaw ang bumangga sa akin. ang dalawang ito, sino ba talaga sa kanila si Presidente Gu? Uy, Presidente Gu! Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Ayos lang ako. Ha? Presidente Gu,
Ako ang supervisor ng branch, si Xiaolin. Nandito po kayo sa branch para mag-inspect, di ba? Ihahatid ko na po kayo sa design department. Oh, wag na. Tapos na kaming mag-inspect, aalis na kami ngayon. Uy, Presidente Gu? Ha? Ano? May itatanong pa po kayo? Kanina nung nandoon tayo sa pantry, di ba nakita natin yung bagong design na gumagawa ng kung ano-anong utos? Nagbabayad kami ng malaki sa kinuha naming designer para sa design yon, hindi para utusan sa kung ano-ano lang. Naintindihan mo? Opo. Kilala ni Presidente Gu si Lee Xingyue. Pasensya na po, Presidente Gu. Mag-iingat na ako sa susunod. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Bakit naman magmamalasakit si Presidente Gu sa isang maliit na designer lang? Ano ba talaga ang relasyon nila? Ito ang ating kumpanya, ang pinakamahalagang proyekto. Simula ngayon, makakasama ka na namin dito. Salamat po, Manager Lin. Gagalingan ko po talaga. Xingyue, ano ba ang relasyon mo kay Presidente Gu? Parang masyado siyang nag-aalala sa'yo. Siguradong ang asawa ko ang nakiusap kay Presidente Gu na alagaan ako. Paano kung sabihin ko, baka maapektuhan siya, anong gagawin ko? Wala kaming relasyon. Nagkataon lang na nagkita kami sa photocopying room noon. Paano namang magiging ganoon kadali yon? Mukhang alam ng babaeng ito na si Presidente Gu yun at gusto rin niyang umakyat sa mataas na posisyon. Napakahalaga ng proyektong ito. Bago pumasok bukas, ibigay mo sa akin ang design proposal. Ay, Manager Lin. Bukas po agad, hindi ba parang masyadong mabilis yon? Hindi nagpapakain ng tamad ang kumpanya. Kung hindi mo kaya, mag-impake ka na at umalis. Kayang-kaya ko po. Kailangang magsikap ako para sa pera, para si Gumohan ay maalagaan ko ng mabuti. Di ko akalain na kapag gumagawa siya ng design proposal ay magaling din pala siya. Pera. Kailangan kong kumita ng pera. Kailangan kong kumita para sa asawa ko. Masyado talagang mahilig sa pera ang batang ito. Supervisor, ito ang ginawa kong project design proposal. Sige, iwan mo lang dyan. Siya, isang walang silbing marunong lang lumande, makakaisip kaya ng magandang plano? Aba, ang babaeng ito, ang ganda pala ng pagkakasulat ng plano niya. Pero, sa akin na ang planong ito. Presidente Gu, ang project design proposal na galing sa branch office, pakitingnan po ninyo. Di ba ito ang planong ginawa ni Lee Xingyue kagabi? Maganda ang planong ito. O sige, sabihan silang sundin ang planong ito at ituloy ang pag-aayos nito. Naintindihan ko po. Nga pala, ayusin mo ang schedule mamayang hapon. Pupunta ako sa branch office para mag-inspeksyon. Ulit? Pumunta na kayo kaninang umaga, pati na rin kaninang tanghali, tapos pupunta pa rin mamayang gabi. Alam ko na. Siguradong miss na ninyo si Mrs. Tama ba ako? Hehehehe. Masyado kang madaldal. Opo. Bumalik ka na sa trabaho. Masusunod po. Lee Xingyue, nagustuhan ng head office ang planong ito. Ayusin mo pa ito lalo. Talaga? Di ko akalain na ang plano ko ay mapapansin ng head office. Anong plano mo ang pinagsasabi mo? Idilat mo ng maigi ang mga mata mo. Pangalan ko ang nakasulat dito. Manager Lin, ano bang ibig sabihin nito? Pinaghirapan ko ito at puyat na ginawa ang planong ito. Bakit naging sayo na to? Bakit? Di ka ba sang-ayon? Kung ayaw mo, manahimik ka. Anong magagawa mo? Ako ang supervisor mo? Ang tulad mong maliit na empleyadong walang pera at impluensya, dapat ka pang magpasalamat dahil ginamit ko ang plano mo. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Ay nako, takot na takot ako.
Sige, subukan mo lang. Ang tulad mong maliit na empleyadong walang pera at impluensya, karapat-dapat lang na maliitin ko. Gusto mo pa ba akong agawan ng lalaki? Anong tinitingin-tingin mo? Sino bang nangaagaw sa'yo? May asawa na ako. Kung ganon, lalo kang dapat mag-ingat. Sabihin mo, paano kung ang tungkol sa inyo ni Presidente Gu na pagiging malapit sa isa't isa ay isumbong ko sa asawa mo? Tingin mo ba magiging maayos pa ang buhay mo? Kung matalino ka, bilisan mo at tapusin mo na ang plano para sa akin. Narinig mo ba? Bitawan mo ako. Lee Xingyue, paano mo ako nagawang itulak? Hindi kita itinulak. Ikaw ang hindi nakabalanse, kaya ka natumba. Wala ba kayong silbi? Pumunta kayo rito, hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo. Lee Xingyue, ngayong nagawa na kitang saktan ng husto, ano pang magagawa mo? Kahit anong gawin ko sa'yo, di ka makakapalag? Hindi ko pa pwedeng mawala ang trabahong to. Ilang sampal lang naman, di ba? Titiisin ko na lang. Lee Xingyue, kung luluhod ka ngayon at hahalikan ang sapatos ko, iisipin kong patawarin ka. Pwe? Bruha ka! Ngayong araw ay talagang tuturuan kita ng leksyon hanggang sa di ka na makapagsalita. Itaas niyo ang ulo niya. Tigil! Asawa ko. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na saktan siya? Maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang lakas ng loob mo, nasaktan ang asawa ng assistant ni Presidente Gu. Lagot na, ang babaeng ito ay asawa pala ng assistant ni Presidente Gu. Presidente Gu, itong si Lee Xingyue ay kinopya ang design plan ko, pinagsasabihan ko lang siya, pero nanakit na siya agad. Hindi ko lang talaga mapigilan ang galit ko, kaya ko lang siya nagawang saktan. Ito, nakita ninyong lahat. Nakita ko rin, si Lee Xingyue ang unang nanakit kay Manager Lin. Nagsisinungaling kayo. Manager Lin, napakasama mo talaga. Ikaw naman talaga itong nagnakaw ng disenyo ko. Presidente Gu, nakita ito ng lahat ng nandito. Hindi ako magsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Ang disenyo niya, mismo kong nakita kagabi habang ginagawa niya. Asawa ka niya, paniguradong kakampihan mo siya. Hindi pa nagsasalita si Presidente Gu, maliit na assistant ka lang, bakit ka sumasabat? Siyempre naniniwala ako sa sinasabi ng assistant ko. Ang pagkatao ng assistant ko ay talagang katangi-tangi. Xiao Gu, ano po, sa tingin niyo ang dapat nating gawin? Paalisin ang babaeng iyan at sa buong industriya, iban siya. At para naman sa iba, Presidente Gu, patawad po. Hindi dapat kami tumulong kay Manager Lin sa pagsisinungaling. Pinilit lang niya kami. Ikaw? Kung hindi kami makikipagtulungan, gagamitin niya ang pagpapatalsik para takutin kami. Mahal ko. Napilitan lang din naman sila. Siguro ay tama na yan. sige, susundin ko ang asawa ko. Umalis na ang lahat. Hoy, hindi ikaw. Kung gusto mong manatili sa kumpanyang ito, sampalin mo ang sarili mo hanggang sa masiyahan ng asawa ko. Mahal ko. Pinagtatanggol mo ba ako? Presidente Gu, alam ko na talagang nagkamali ako. Di ko na ito uulitin kailanman. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Magsalita ka ng maayos, huwag mo akong hawakan. Di mo ba narinig? Ang sinabi ng assistant ko, sampalin siya hanggang sa masiyahan. Ang asawa niya. Wala ka talagang modo. Naglakas loob kang galawin si Ginang Gu, kahit sino pa ang dumating, ay di ka maililigtas. Mahal ko. Sa harap ba ni Presidente Gu natin gagawin to? Hindi ba ito masyadong sobra? Noong ginalaw ka niya, kinalaban na rin niya ang kumpanya. Kung hindi lang siya babae, gusto ko talagang ako mismo ang sumampal sa kanya. Ganoon pala ako kahalaga sa puso mo, mahal ko. Aray. Di ba magaling kang lumaban? Bakit hindi ka gumanti? Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Hindi na ako pwedeng masisante ulit. Saka, ilang sampal lang naman yon. Kaya ko naman, titiisin ko na lang at lilipas din yan. Mula ngayon, nandito na ako, hindi mo na kailangang magtiis pa. Kung mawala ang trabaho mo, hayaan mo na. Ako ang bubuhay sa iyo. Ang guwapo talaga ng asawa ko. Pero, saan kaya itinago? Ng nanay ko ang mga dokumento ng shares? Kapag nasa atin na ang mga shares, makakapagpahinga na tayo habang buhay. Ang mga dokumento ng nanay mo, ipinapangako ko sa iyo, hahanapin ko yan para sa iyo. Mahal ko, ang bait mo talaga. Ano? Ako? May trabaho pa ako? Hoy hoy, bakit ka tumatakbo? Nahihiya ka ba? Ang cute mo naman pala.
Mag-drive ka. Ha? Bilis, mag-drive ka na. Sige. Presidente Gu, anong nangyayari? Masamang tao ba? O may kukuha sa iyo? Hindi pareho. Ibig sabihin babae? Madam? Sabihin mo nga, bakit kapag lumalapit siya sa akin, ang bilis ng tibok ng puso ko? Ibig bang sabihin ay kinakabahan ka na, kinikilig dyan? Hindi maaari. Ang gusto ko ay si Shaweba, hindi siya. Iharap mo ang ulo mo sa harap. Sige. Ay, tinamaan ka no? Kaya napipikon ka na dyan. Kung ikaw lang sana si Shaweba, napakaayos sana. Li Weiwei, anong ginagawa mo sa bahay ko? Gusto mo na naman bang mapahiya? Nandito ako ngayon para sa isang mahalagang bagay. Ito na ba ang manang iniwan sa'yo ng nanay mo? Akala ko pa naman napakalaking halaga nito. Isa lang pala itong luma at sirang bahay. Itong sirang bahay na to, mas maliit pa sa banyo ng kwarto ko. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Bilisan mo at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Noong nakaraan, ikaw at ang asawa mo, gamit ang impluensya ni Presidente Gu, pinalayas niyo kami ni Papa mula sa banquet hall, kaya naman bumagsak ang halaga ng stocks namin. Dahil yon sa inyo. Talaga? Bagay lang yan sa inyo, karma na yan. Nakakatuwa namang mabalitaan. Li Xingyue, huwag mong kakalimutan. Ang kumpanyang yon ay pinaghirapan at itinayo ng sarili mong ina. Kung ayaw mong masayang ang lahat ng pinaghirapan niya, ibigay mo na sa amin agad ang 70% ng mga shares na yan. Wala sa akin ang sinasabi mo. At kahit na meron pa, hinding-hindi ko yon ibibigay sa inyo. Mas pipiliin ko pang ang kumpanya ni Mama ay tuluyang mawala kaysa mapunta at makatulong sa inyo. Ngayon, lalong madaling panahon, lumayas ka sa bahay ko. Kung di mo ibibigay, hindi ako aalis dito. Ayaw mong umalis, ha? Sige, kung ganoon, makipaglaro ka na lang kay Yueyo. Halika rito. Nandito na si Yueyo. Nandito na si Yue. Li Xingyue, seryoso ka ba talaga? Bakit? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Baliw ka talaga. Li Xingyue, akala mo ba talaga gano'n ako katanga para pumunta rito ng mag-isa? Ngayong araw, kapag di mo ibinigay ang mga share, huwag mo nang asahang makaalis pa. Di ko dapat hayaang makita nila na natatakot ako. Ay, may dumating pang 2 sisiw. O siya, sabay-sabay tayong maglaro. Ganito, ipikit mo na ang mga mata mo, Yueyu, at magbilang ka hanggang 10. Kung sino ang mahuli, siya na yon. 1, 2. Parang di naman siya nagpapanggap. Ito ay. Kuya, kapag nanakit ang baliw na yan, walang babayaran ang insurance. Nagpapanggap lang ang babaeng ito, bakit nakatanga lang kayo riyan? Tulungan niyo akong hulihin siya. Miss Lee, di namin tatanggapin ang trabahong to. Ikaw na lang ang humuli sa kanya. Alis na tayo. Hoy, bumalik kayo rito. Mga duwag talaga kayo. Siyam na po. O ikaw na lang pala ang natitira. Ngayon, anong gagawin natin? E di si Yueyu ay ikaw na lang ang kailangang ayusin. Li Xingyue, napakasama mo talaga. Masama na ba ako nito? Kung talagang masama ako, dapat noon ka pa naparusahan ng husto. Kasalanan mo yan kaya dapat mo yang pagbayaran. Isa 2-0 ba to? Hardin ng Mingyuan, kailangan ng isang ambulansya. Hi, ang bait ko pa rin pala talaga. Malalate na sa meeting. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo pa bang makikain sa bahay ko? Pa, tingin mo ba ang babaeng yon na si Li Xingyue ay babalik ng kusa? Binugbog niya ako ng malala nung huli, kaya dapat mo akong tulungang makaganti. Huwag kang mag-alala. Ang batang yon na si Li Xingyue, ang nanay niya ang pinakamahalaga sa kanya. Nangako na siya sa akin at kapag nagkamali siyang hindi bumalik, itatapon ko ang abo ng nanay niya kung saan-saan. Li Qingshan, huwag mong susubukan. Ang abo ng nanay ko, ibigay mo na sa akin ngayon din. Ibigay mo muna sa akin ang 70% ng share sa kumpanya na iniwan sa'yo ng nanay mo. Sinabi ko na sa'yo, wala akong nakitang kahit anong share. Ang tanging iniwan sa akin ng nanay ko ay isang bahay na box lang. Huwag ka nang magpanggap. Kung wala sa'yo ang pamanang yon, kanino pa mapupunta yon? Pa, huwag na tayong makipagsalitaan sa kanya. Hulihin na natin siya agad at ibigay kay President Jiang. Baka sakali, bigyan pa tayo ng pera para sa gastusin natin. Sige. Dahil ayaw mong ibigay ang mga share para iligtas ang kumpanya, ngayong araw ay ibibigay kita sa President Jiang ng Tianyun. Lumabas na kayo. Hoy bata, naloko mo kami noong huli sa pagpapanggap mong baliw. Ngayon, hindi ka na namin hahayaang makatakas pa. Akala nyo ba talaga tanga ako? Napupunta ako rito ng walang kahandaan.
Water gun? Ito ba? Ang tawag dito ay fertilizing gun. Ang laman nito ay puro natural na pataba. Mga munting puno, Yueyo. Lalagyan ko kayo ng pataba. Ay. Huwag kayong tumakbo. Presidente Gu, ito na ang pamilyang Lee, siguradong nasa loob si Madam. Ngayong araw kapag si Madam ay nagkaroon ng anumang problema, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Hindi po, araw-araw akong sumusunod sa inyo. Paano ko pa mababantayan si Madam? Uy, huwag kang tumakbo. Presidente Gu, bakit amoy dumi ng tao? Madam, hindi kaya ang ibinuga ni Madam ay... Yuck. Pumunta ka sa labas? Sa ibaba, bantayan mo sa ibaba, bantayan mo. Huwag kang tumakbo. Asawa ko? Mahal ko. Mahal? Oh? Oh. Wala to. Sa totoo lang, peanut butter lang to na hinaluan ng sabaw ng mabahong tofu. Talaga? Siyempre, biro lang. Gagamit ba talaga ako ng totoo? Ang dumi kaya nun. Bilis, tulungan mo akong tanggalin to. Lee Xingyue, dumating man ang asawa mo. Ano naman ang magagawa niya? Isa lang siyang hamak na assistant sa tabi ni Presidente Gu. Kapag wala ang backup ni Presidente Gu, ano na lang siya? Sigurado ka ba talagang assistant lang ako? Tingnan mo nga yung suot mo. Suit na galing lang sa Shopee. Huwag mong sabihing ikaw si Presidente Gu. Nagkataon nga. Ako nga siya. Hemp, ano bang pinagmamalaki mo? Sino ba namang hindi nakakaalam na isa ka lang hamak at mahirap na assistant sa tabi ni Presidente Gu tapos sasabihin mong ikaw si Presidente Gu? Kung ikaw si Presidente Gu, ako na sana si Mrs. Gu. Hay, ikaw talagang bata ka. Pinapayuhan kita. Makipaghiwalay ka na sa lalaking yan. Ang President Jiang ni Tianming ay isang napakayamang tao mula sa Longchuan. Mas higit siya kaysa sa nagmamarunong at mahirap mong asawa ng 100 beses. Ang asawa ko ang pinakamagaling na tao sa buong mundo, kaya hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Sige, ayaw mong makipaghiwalay ha? Ngayong araw, kayong dalawa, huwag nyo nang asahan na makakalabas pa ng pintong ito. Talian nyo silang dalawa. Buksan nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo ng mabuti. Ano ito? Huwag mong sabihing siya ba talaga ang pinakamayaman sa Longchuan, si Gumohan? Grabe. Siya nga si Presidente Gu. Si Presidente Gu ang asawa ko? Hindi maaari, di ba? Siguradong hiniram lang ng asawa ko ang family emblem kay Presidente Gu. Tatay, hindi maaaring siya si Presidente Gu. Nakalimutan mo na ba? Nakita na natin si Presidente Gu. Assistant ko lang yun. Medyo tamad kasi ako, kaya naman sa lahat ng pagkakataon ay hinahayaan ko siyang humarap sa inyo. Presidente Gu, ang mag-amang ito ni Pamilyang Lee ang nag-utos sa akin. Ikaw. Kung alam ko lang na si Madam ng Pamilya Gu ang kukunin namin, kahit bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ko gagawin yon. Mga walang hiya, nakuha niyo pang banggain sina Pamilyang Gu at Madam, pati ako idinamay niyo pa. Anong ginagawa niyo? Nagbayad kami para kunin kayo. Li Weiwei, sinabi ko na sa'yo, kasalanan mo yan sa sarili mo. Ang gumawa ng masama, sa huli ay sarili rin ang mapapahamak. Presidente Gu, ang mag-amang ito, kung anong gusto niyong gawin sa kanila, masusunod ang gusto niyo. Presidente Gu, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Alang-alang sa pagiging ama ko kay Xingyue, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Sige na. Paano namang si Lee Xingyue ay nagkaroon ng ganyang swerteng pakasalan si Presidente Gu? Hindi siya maaaring maging si Presidente Gu. Bata ka, dahil sa iyo ang lahat. Dapat ay maayos ang relasyon namin ng ate mo ngayon. Pero dahil sa panggugulo mo sa gitna namin, nagkaroon ng hidwaan kaming mag-ama. Li Qingshan, mula nang magkaroon ka ng anak sa labas na si Li Weiwei, hindi na tayo mag-ama kailanman. Ibalik mo na agad ang abo ng ina ko sa akin ngayon din. Sige. Kukunin ko na to. Ma, iuuwi na kita sa sarili nating tahanan. Presidente Gu, maaari mo na ba kaming patawarin ngayon? Ilang ulit ninyong ginulo si Xingyue. Sa tingin nyo ba ay palalampasin ko kayo? Anong gusto mong gawin sa kanila? Nakikita ng langit ang bawat gawa. Hindi sila karapat-dapat na pag-aksayahan natin ng oras. Sige, susundin ko ang asawa ko. Palalampasin ko kayo ngayon. Pero tandaan ninyo, walang pangalawang pagkakataon. Ay, salamat. Salamat talaga. Tara na. Ang babaeng si Lee Xingyue na to, paano siyang makakapakasal sa bilyonaryong si Presidente Gu? At base sa mga balita, binata pa si Presidente Gu, siguradong nagsisinungaling si Lee Xingyue.
Kapakilala ko lang ng tunay kong pagkatao pero bakit wala siyang kahit anong reaksyon? Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Meron na. Mahal ko, ang galing mong magpanggap na ikaw si Presidente Gu. Aminin natin, mas madaling gamitin ang pangalan ni Presidente Gu. Noong nilabas mo ang pagkatao mo, hindi na sila makahinga sa takot. At sabay-sabay silang lumuhod sa sahig. Akala niya pala, nagpapanggap lang ako para manlinlang ng tao. Xingyue, sa totoo lang ako ay. Pero, mas gusto ko pa rin ang asawa ko sa simple niyang pagkatao. Bakit? Ang pinakamayaman sa Longchuan, may bilyon-bilyong halaga. Hindi ba maganda ang ganoong katayuan? Noong bata pa ako, sa pamilyang Lee, marami na akong nakitang mayayamang walang puso at hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya naman, natural lang na sa mga mayayaman ay wala akong tiwala. Galit pala siya sa mga mayayaman, mas mabuti pang huwag ko muna sabihin ang tunay kong pagkatao. Ay, oo nga pala mahal, paano ka nagkaroon ng crest ng Presidente Gu? Galing ba to kay Presidente Gu? Oo, binigay talaga to sa akin ni Presidente Gu. Ang talino mo naman, humingi ka na agad sa kanya ng crest. Tara na. Talagang manloloko ang bruhang yan. Ay mahal, may nagtitinda doon ng tanghulo. Tara. Bato-bato pick! Tanghulo kayo riyan. Shaway ba? Anong flavor ang gusto mo? Ibibili kita. Gusto ko ng ubas. Uncle, pabili po ng isa. Sige bata, anong flavor ang gusto mo? Gusto ko ng ubas. Heto, bata, kunin mo na. Kuya Guto, hindi ka ba kakain? Lalaki ako. Hindi ako kumakain ng matatamis. Sabi ni Mama, mas matamis ang candy kapag pinagsasaluhan. Kuya Guto, tulungan mo akong gawing mas matamis ang tanghulo na to. Sige. Mahal, gusto ko ng tanghulo. Mahal? Anong problema? Anong flavor ang gusto mong kainin? Heto. Bakit? Lagi niya kasing naipapaalala si Xiao Wei ba? Asawa ko. Ha? Nagtitinda. Halika. At itusok mo to. Sige. Ang tamis. Tikman mo rin. Hindi ako kumakain ng matamis. Mas matamis ang asukal kapag pinaghahati-hatian. Tikman mo na kahit isa lang kapag kinain mo to. Mas tatamis pa. Sige na, tikman mo. Ikaw? Ikaw ba talaga si Xiao Wei ba? Akala mo naman kung sino kang nakaapat na gulong. Ang luwang ng kalsada, ayaw mong dumaan. Asawa ko, ano nga uli yung sinasabi mo? Gumuhan, napatunayan mo na di ba? Hindi siya maaaring maging si Xiao Wei ba? Wala lang yun. Tara na. Uy, asawa ko, antayin mo ako. Wala pa rin bang balita tungkol kay Xiao Wei ba? Wala pa po. Presidente Gu, si Miss Bai ay nasa pinto, matagal na po kayong hinihintay, parang tungkol ito sa napagkasunduang kasal 2 taon na ang nakalipas. Ayaw ko siyang makita. Paalisin mo siya. Sayang naman at nandito na ako. Presidente Gu, ako ang mismong pinili ng lolo mo para maging mapapangasawa mo kung hindi mo ako haharapin. Parang hindi naman tama yun, di ba? Ang kasunduan ay ginawa ng lolo ko sa pamilya niyo sa pamilyang Bai. Noong panahong iyon ay hindi pa ako bumabalik sa pamilyang Gu. Hindi ko yan kinikilala. At saka may asawa na ako. Ano naman ngayon? Nang mag-asawa ang Presidente Gu, ang buong Longchuan ay walang narinig na kahit anong balita, ibig sabihin lang niyan ang babaeng yon ay sigurado namang walang ipagmamalaki at kahiya-hiya. Ang pakikipag-alyansa sa grupong Bai ko ay makakatulong lang sa grupo Gu mo. Presidente Gu, alam kong matalino kang tao. Alam mong mas praktikal kung ako ang pipiliin mo. Ang mga personal kong desisyon ay hindi mo na kailangang pakialaman. At sa lakas ng pamilyang Gu ko, hindi ko kailangan ng alyansa sa kasal. Isama mo ang mga tao mo at lumabas na kayo. Ha. Miss Bai, halina po kayo. Gumohan, makukuha rin kita balang araw. Magpadala ka ng tao para bantayan si Li Xingyue. Huwag mong hahayaang kahit sino ay galahin o gambalain siya. Naintindihan ko po. Siyasatin mo ang asawa ni Go Mohan kung sino ba talaga siya.
Wala ka bang mga mata? Sino ba talaga ang walang mata sa atin? Xing Yue? Bakit ka nakaupo sa sahig? Asawa ko. Anong nangyari sa paa mo? Parang hindi lang ako naging maingat kaya namali ang tapak ko. Ang sabaw ko. Pinaghirapan ko itong lutuin na sabaw para sa'yo. Kunin mo na ito at inumin. Kahit gaano ka pa kabuway sa trabaho, huwag mong kakalimutang kumain. Heto oh. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Hoy! May sugat ka na nga, papasok ka pa? Umuwi ka na muna para magpahinga. Ayos lang ako. Ipaalam mo sa lahat na ang empleyado sa design department ng branch na si Li Xing Yue ay magli-leave muna ngayong araw. Mahal? Meron ba? Akong nasabi sa'yo? Ano yon? Ang gwapo mo talaga. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na yan. Tara na. Ay naku. Paumanhin, binibini, gumohan. Masyadong tago ang asawa niya, wala kaming nahanap na kahit ano. Mga walang silbi. Pero nalaman namin na. Patagong naghahanap si Gumohan ng isang babaeng may moon necklace. Ang babaeng yon ay parang ang nagligtas sa kanya noong bata pa siya sa ampunan. Ibig sabihin ba ang babaeng yun ang siyang nagligtas kay Gumohan? Kapag nakuha ko ang kuwintas na yan, ako na ang magiging tagapagligtas ni Gumohan at pagkatapos ay pakakasalan niya ako? Napakadali lang nun, di ba? Natatandaan mo ba iyong babaeng bumangga sa akin? Kahapon sa Gu Group, hanapin siya at dalhin sa harap ko. Masusunod. Magmaneho ka doon, kunin niyo siya at ipasok sa kotse. Opo. Binibini, may ibang grupo ng tao ang naunang kumilos. Sino ba talaga ang mga to? Sinira nila ang plano ko. Anong oras na ba? Di pa siya bumabalik. Hello? Tulungan mo akong i-check nasaan na ang misis ko. Hello? Anong balita? Base sa CCTV, kinuha si Mrs. ni Pamilyang Lee. Ano? Pagbabayarin ko siya. Li Xing Yue, nagkita tayong muli. Lovely, ito bang sinasabi mong magandang klase? Totoong maganda nga siya. Li Qingshan, anong ibig sabihin nito? Mabuti pang pakawalan niyo na ako agad. Ang asawa ko ay ang Presidente Gu ng Gu Group. Mag-ingat kayo dahil hindi niya kayo patatawarin. Presidente Gu? Lovely? Anong nangyayari? Ayaw niyo na bang mabuhay ng payapa? Bakit niyo kinuha ang asawa ni Presidente Gu? President Jiang, huwag kang maniwala sa sinasabi ng masamang babaeng yan. Bilyonaryo si Presidente Gu. Paano niya magugustuhan ang dating pangit at bobong si Li Xing Yue? Tama-tama. Sa pagkakataong ito, buti na lang at matalino si Weiwei. Kung hindi, ako ay maloloko na ng dalawang hangal na ito. President Jiang, ang asawa niya ay isa lang mahirap na assistant. Kaya President Jiang, mag-enjoy ka lang, huwag kang mag-alala. Kung ganoon, hindi na ako magpapatsamba. Sige. Li Qingshan, napakasama mo talagang tao. Pakawalan mo ako. Tumahimik ka. Ikaw ang gustong lumaban sa akin. President Zhang, ang kwartong ito ay inihanda ko na para sa inyo. Nandoon lang sa kabila. At saka, doon sa loob ay may inihanda ako na magagandang bagay. Ay, talagang si Lauli ay marunong sa mga bagay-bagay.
Huwag kang mag-alala. Bukas ay ipag-uutos ko na ang pondo ay ipadala na sa kumpanya nyo. Ay, salamat President Zhang. Salamat President Zhang. Upo. Ahaha. Magandang binibini. Tayo na. Hahaha. Tumayo ka. Bitiwan mo ako. Huwag kang malikot. Magandang binibini. Ngayong gabi ay magsasaya tayo ng husto. Nakakadiri. Lumayo ka sa akin. Bruha ka. Ayaw mo pang tanggapin ang swerte mo. Ngayon ay mapapasunod din kita. Wawakasan mo na lang ako kung matapang ka. Dahil kung hindi, ay hinding-hindi kita mapapatawad. Ay naku, hahaha. Ang tapang mo pala, Muntik ko nang malimutan ang inihanda ng iyong ama na regalo. Mahal ko, iligtas mo ako. Mahal mo? Kahit ang langit pa ang dumating ngayon, ay wala nang makakaligtas sa iyo. Wala nang ingay. Mukhang nakuha na ni President Zhang ang gusto niya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Napasukin ang aking aray. Pa, Nasaan ang asawa ko? Presidente Gu, kahit pa assistant niyo siya, ay wala siyang karapatang manakit ng tao, di ba? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang totoong Presidente Gu. Ha? Siya ang totoong Presidente Gu. Yari na. Tapos na tayo. Wawakasan kita ngayon din. Aray. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Presidente Gu? Mahal ko, dumating ka rin sa wakas. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Presidente Gu? Anong gagawin natin dito? Sandali, Presidente Gu? Dahil sa mag-aamang pamilyang Li ito, pinahamak nila ako. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam na asawa niyo pala siya. Tapusin siya? Parusahan ng husto. Presidente Gu? Naintindihan ko. Hoy, Presidente Gu. Dalhin na yan. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Presidente Gu. Presidente Gu, naging bulag ako. Hindi ko dapat kayo kinalaban. Patawarin niyo po ako. Presidente Gu, nagkamali ako. Hindi dapat nagsalita ang madumi kong bibig. Sasampalin ko ang sarili ko. Presidente Gu, nakikiusap ako. Patawarin niyo ako. Ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nyo ay hindi ang kawalan ng galang sa akin, kundi ang apihin si Xingyue. Sirain ang mga mukha nila at itapon sa dagat. Wag po, Presidente Gu. Presidente Gu? Hoy, Presidente Gu. Huwag kang lalapit. Ang init. Hoy! Xingyue! Anong nangyayari sa'yo? Sandali, tumawag kayo ng doktor. Presidente Gu? Halatang ang ginang ay tinamaan ng aphrodisiac. Sa ngayon, ang kailangan niya ay lalaki. Mas mainam yun kaysa sa doktor, di ba? Gusto mo bang marinig ang pinagsasabi mong kalokohan? Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa? Lumayas ka. Patatayin ko ba ang ilaw? Alice. Sandali lang. Pa. Magdala ka rito ng tubig. Sige po. Naiinitan ako. Sobrang init. Teka, hindi. Tama na siguro to. Asawa ko. Ang hirap ng pakiramdam ko. Mahirap na pakiramdam, oo? Huwag mong gawin yan. Presidente Gu, ang tubig po. Gising ka na ba? Asawa ko. Umuulan na. Nasaan tayo? Nanganig ka kasi kanina? Hindi maganda ang pakiramdam mo. Ano, magluluto lang ako? Maligo ka na muna para mahimasmasan ka?
Kuya, ikaw, pakawalan mo na kami. Mamaari ko kayong bigyan ng pera. Kahit anong gusto nyo ibibigay ko ang lahat. Oo, tama. Marami akong pera, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Basta patago nyo kaming pakawalan. Hindi rin ito malalaman ni Presidente Gu. Tumahimik kayo. Isakay sila sa sasakyan. Wag kayong lalapit. Habulin nyo. Hoy, ikaw na bata ka. Iniwan mo talagang sarili mong tatay. Walang hiyang bata. Nasaan ang kuwintas ko? Ang kuwintas ko. Anong nangyari? Uy, asawa. Nawawala ang kuwintas ko. Baka naiwan doon sa pamilyang Lee. Pero alaala iyon na iniwan sa akin ng nanay ko. Huwag kang mag-alala, papahanap ko yun para sa'yo. Hello? Presidente Gu, nakatakas si Li Weiwei. Ano? Ano bang ginagawa nyo? Kunin nyo siya pabalik. Oo nga pala. Saka isa pa, pumunta kayo sa pamilyang Lee. Hanapin nyo ang nawawalang kwintas ni Mrs. Ang kwintas po ni Mrs.? Ano po ang hitsura noon? Xing Yue, ano bang hitsura ng kwintas mo? Kulay pilak iyon. Ipapakita ko sa iyo ang litrato. Anong nangyayari? Hayaan mo na. Nawala ng kuryente. Walang problema. Ano, pumunta ka sa pamilyang Lee. Kunin mo lahat ng kwintas sa pamilyang Lee at dalhin mo lahat dito sa akin para makapili si Mrs. Mahal ko, parang pakiramdam ko ay naadik ka na sa pagpapanggap bilang Presidente Gu. Para kang isang big boss, tinawag mo pa akong Mrs. sa harap ng kaibigan mo kanina. Mali lang ang narinig mo. Tinawag ko ang Mrs. ko. Ano? Parang may nilulutong sabaw sa kusina. Pupuntahan. Sige. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag. Ilayo siya. Huwag niyo akong saktan. Presidente Gu, hindi ko nagagalitin si Li Xingyue. Huwag kang mag-alala. Hindi ako si Presidente Gu. Sino ka? Anong lugar ito? Basta't maging mabait ka at sagutin ang ilang tanong ko, papakawalan kita. Kilala mo ba ang kwintas na ito? Hindi ba ito ang kwintas ni Li Xingyue? Bakit mo hinahanap ang kwintas na yan? Kapag ba nahanap ang kwintas, papakawalan mo na ako? Nasa iyo ang kwintas? Basta't makikinig ka, ibigay mo sa akin ang kwintas at siguradong papakawalan kita. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Kung ganoon, pwede na ba akong umalis? Aalis? Pakakawalan kita? Paano kung ang isang tulad mong istorbo ay sirain ang mga plano ko? Anong gagawin ko? Wala naman akong alam kung bakit mo gusto ang kwintas na iyon at pagmamayari ni Li Xingyue. Sinong nagsabing kailangan mong malaman? Ang kwintas na ito? Kay Li Xingyue ito. Ilayo niyo na siya rito? Hindi. Bitawan niyo ako. Nandito ba ang kwintas mo? Ay, wala rito. Ang kwintas ko kasi ay may maliit na buwan. Buwan? Sabihin mo sa akin, sa kwintas mo, mayroon pa bang... Hello? Presidente Gu, nahanap na si Miss Littletail. Pupunta na ako riyan ngayon din. Ay, mahal, saan ka pupunta? Xiaowei ba?
Bakit ikaw yan? Kuya Mohan, ako nga si Xiaowei ba? Noong nagkahiwalay tayo noon, akala ko hindi na kita makikitang muli. Natatandaan mo pa ba ang kwintas kong ito? Xiaowei ba? Ikaw nga talaga si Xiaowei ba? Sa wakas, nahanap na kita. Sa wakas, nahanap na kita. Talagang walang alam si Gumohan na ang asawa niyang si Li Xingyue ang mismong taong hinahanap niya. Bakit kahit ngayong yakap-yakap ko si Xiaowei ba? Parang may mali pa rin? Nga pala, noong iniligtas mo ako noon at inilayo mo ang mga masasamang tao, paano ka ba nakatakas? At saka, paano ka naging ang anak ng mga pamilyang bay? Noon, pagkatapos kitang ilayo sa mga masasamang taong yun, agad nila akong nahabol at sinaktan pa ako. Pagkatapos noon, nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, nandoon na ako sa pamilyang bay. Doon ko lang nalaman na ako pala ang nawawalang anak ng pamilya. Ang pinagdaanan mo pala ay katulad sa akin. Ha? Narinig ko kay Special Assistant Han na ginawa mo lang yun para pagbigyan si Lola. Na napilitan ka lang na magpanggap na kasal sa babaeng yon. Ngayong nakabalik na ako, kailan ka makikipaghiwalay sa kanya, Kuya Mohan? Noong bata ka pa, hindi mo ako tinatawag ng ganyan. Naaalala mo pa ba ang bansag na ibinigay ko sa iyo noon? Ang sabi lang ni Li Weiwei, ang tungkol sa pagkuha kay Li Xingyu noong bata pa siya. Ang babaeng yon, paano ba niya tinatawag si Gumohan? Pinagdududahan mo ba na niloloko kita noon para maligtas kita? Nasugatan ang ulo ko dahil sa mga taong yon, kaya naging magulo ang alaala ko. Nitong nakaraan lang, mahirap man pero bumalik ang kaunting bahagi ng alaala ko. Marami pa ring bagay ang hindi ko pa naaalala. Hindi pa ba sapat itong kwintas ko para mapatunayan ang pagkakakilanlan ko? Hindi ba sapat itong kwintas ko para patunayan ang pagkakakilanlan ko? Talaga bang nag-iisip lang ako ng sobra? Pasensya na. Ayos lang. Kuya Mohan, pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Oh, meron pa akong trabaho. Special Assistant Han. Nandito po. Ano, ihatid mo si Miss Bai pabalik? Sige po. Miss Bai, handa na po ang sasakyan. Tuloy po kayo. Mukhang si Gumohan ay hindi pa lubos na naniniwala. Kailangan kong makahanap ng paraan para malaman kung ano ba talaga ang tawag ng masamang babaeng si Li Xingyue sa kanya. Sige, Kuya Mohan, mauna na muna ako. Presidente Gu, ihahanda ko na ba ang para sa inyo ng asawa nyo? Ay, mali ang sa inyo ni Miss Li Xingyue na dokumento para sa paghihiwalay? Wag muna. Magpadala ka ng tao para imbestigahan si Baiyue. Kahit na nasa kanya ang kwintas, nararamdaman ko pa rin may hindi tama. Naiintindihan ko po. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Hindi ko sasabihin sa iba na ang kwintas na ito ay kay Li Xing. Paano ba talaga tinawag ni Li Xingyue si Gumohan? Ang detalye ng pagbabalik niya mula sa ampunan, sabihin mo sa akin ang lahat. Naalala ko na. Bilis, sabihin mo, ano ang naalala mo? Noong nawala siya sa sarili, lagi siyang may tinatawag na Kuya Agu, Kuya Guto. Kuya Guto? Sa pagkakataong ito ay hindi na maghihinala sa akin si Gumohan? Binibini, maayos ka lang ba? Paalisin at ayusin mo na siya ng tuluyan. Presidente Gu, ayon sa investigasyon, itong si Miss Bai ay 7 taong gulang nang ibalik sa pamilyang Bai. Ang lahat ng impormasyon ay tumutugma. At isa pa, nasa kanya rin ang kuwintas nyo, kaya siya na nga siguro ang taong hinahanap nyo, di ba? Naintindihan ko na. Mohan? Bakit nitong mga nakaraang araw ay hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ako?
Hindi mo pa rin ba gustong maniwala sa akin? Kuya Guto. Ano ang tinawag mo sa akin? Tama. Naalala ko na ang lahat. Noong bata pa ako ay ganito na kita tinatawag. Patawad. Xiao Wei ba? Hindi ko dapat pinagdudahan ang sinabi mo. Ayos lang yon. Naiintindihan kita. Sa isang taong may katayuan at posisyong tulad mo, dapat lang na maging maingat ka. Kuya Guto, kailan mo ba balak makipaghiwalay sa babaeng yon? Kakausapin ko siya ngayong araw. Sariwa ang mga talaba ngayon. Li Xingyue, huwag kang mag-alala. Kung di kaya ng lalaki, alagaan mo lang siya ng mabuti. Darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Hello? Kailangan mong umuwi ng maaga ngayon. Binilhan kita ng magagandang pagkain para lumakas ka. Ako? Hindi ako makakauwi ngayong gabi. May meeting pa ako. Ibababa ako na to. Ay. Anong nangyayari sa asawa ko ngayon? Parang may kakaiba sa kanya. Presidente Gu, 2 oras na po tayong naghihintay dito sa loob ng sasakyan. Ang kasunduan ba sa paghihiwalay? Ibibigay na ba talaga kay Madam? Payong? Halata namang nasa asawa mo ang atensyon mo, pero bakit may paiba ka pang babae? Mahal ko, di ba sabi mo may meeting ka? Bakit bumalik ka na? Oh, tapos na ang meeting ko kaya bumalik na ako? Tutulungan kita. Uwi na tayo. Ay nako, sabi ko naman sa'yo, wag mo nang itutok ang payong sa akin. Tignan mo na babasa ka na. Punasan kita. Ano, Xingyue? May gusto akong sabihin sa'yo. Ako muna ang magsasabi. Mahal ko, iyong kwintas, wag mo na akong tulungang hanapin. Dahil sa nangyari kay Xiao Wei ba, muntik ko nang malimutan to. Nahanap mo na ba? Hindi pa. Iyong kwintas na yon, para sa akin, parang kasama ko na rin si Mama, na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy. Pero, ngayong kasama na kita, hindi ko na kailangan ng kwintas na yon. Ganoon pala ako kahalaga sa puso mo? Tapos na akong magsalita. Ano namang sasabihin mo? Oo, ako. Gusto ko lang sana pag-usapan yung tungkol sa kwintas. Ngayong di na mahanap ang kwintas. Bukas asahan kita para bumili ng bago. Ang bait talaga ng asawa ko. Di ba sabi mo magluluto ka ng masarap? Ako na ang maghuhugas ng gulay. Sa buhay kong ito, hindi naman siguro ako magugutom ng ganito palagi, di ba? Dapat 6 na talaba ang ulam mamaya. Di ako naniniwalang di niya kaya. May nagustuhan ka ba? Nababaliw ka na ba? Ang pinakamura dito ay 200,000 piso. Paano natin mababayaran yan? Tara na! Sandali. May diskwento ako. Nakalimutan mo na ba? Si Presidente Gu ang may-ari ng mall na ito at assistant niya ako. Bilang reward sa akin dahil sa pagsisikap ko sa trabaho, lahat ng bibiling ko dito, makukuha ko sa pinakamababang presyo. Talaga? Kung ganoon, Pumili ka na. gusto ko sanang subukan to. Tutulungan kitang isuot yan. Sige. Bagay ba? Oo, bagay na bagay sa'yo. Kuya Mohan, Susubukan ko naman yung iba. bakit hindi pa nakikipagdiyoryo si Gumohan sa masamang babaeng yan? At napakabait pa niya sa kanya. Hoy, ano? Di ba pupunta ka sa banyo? Nandoon ang banyo. Oo, pero hindi naman ako ganoon nagmamadali. Parang may naririnig akong tumatawag sa iyo. Hoy, ano? Masama sa katawan ang nagpipigil ng ihi. Makinig ka at pumunta na doon. Kuya Mohan? Kuya Mohan, di ba sabi mo makikipagdiborsyo ka na sa kanya? Bakit mo pa siya dinala para bumili ng ganito kamahal na alahas
at napakabait mo pa sa kanya? Nangako ako sa kanya, tutulungan ko siyang mahanap ang mga shares na iniwan ng nanay niya. Pagkatapos nito, makikipagdiborsyo na ako sa kanya. Kuya Mohan, hindi kaya nahuhulog ka na sa kanya, kaya hindi mo na kayang makipaghiwalay? Hindi ah. Ikaw lang ang mahal ko, Xiaowei ba? Kung ganoon, kahit hiwalay na kayo, pwede mo pa rin naman siyang tratuhin ng mabuti. Hindi ko naman mamasamain iyon. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, ako na ang magsasabi para sa iyo. Xiaowei ba? Siguradong makikipagdiborsyo ako sa kanya, pero hindi pa ngayon. Lumabas ka muna. Hindi ko akalain na ang masamang babaeng si Li Xingyu ay ganito pala kaimportante sa puso ni Gumohan. Kanina, nagselos lang talaga ako. Kuya Guto, alam kong alam mo ang ginagawa mo. Kuya Guto, gusto ko rin ng kuwintas. Itong card na ito, kunin mo. Gamitin mo kahit magkano. Nga pala, gusto ko ring pumasok sa Go Group para mag-aral. Pwede ba? Sige ba, hanapin mo si Special Assistant Han, tutulungan ka niya. Salamat, Kuya Guto. Kailangang mapaalis ko si Li Xingyue. Si Gumohan, dapat ay sa akin lang. Hey, narinig niyo na ba? May darating na bagong presidente ang kumpanya ngayong araw. Balita ko ay isa siyang asawa ng isang mayamang tagapagmana. Ang kumpanya natin ay isang sangay ng Gu Group. Hindi kaya siya ang madam ni Presidente Gu? Ang madam ni Presidente Gu. Napakabait ni Presidente Gu. Siguro ang madam niya ay mabait na tao rin, di ba? Naniniwala akong alam nyo na ang lahat, tama kayo, ako ang bagong baywe at ako rin ang madam ni Presidente Gu. Magandang araw, madam. Ngayong umaga, sa loob ng banyo ay nawalan ako ng kuwintas. Regalo iyon sa akin ni Presidente Gu na nagkakahalaga ng 20 milyong piso at ang magnanakaw ng kuwintas na iyon ay narito lang sa loob ng opisina na ito. Maghanap kayo, bilis! Ay, hindi ba ito ang kuwintas ko? Ikaw pala ang kumuha ng aking kuwintas. President Bai, nagkakamali po kayo. Binili to ng asawa ko para sa akin, hindi ito sa inyo. Matigas pa ang loob mo. Ang kuwintas na ito, galing ito sa Burberry at pinakabagong disenyo, nagkakahalaga ito ng 20 milyong piso. Ikaw at ang asawa mo ay hamak lamang na kumikita ng 4,000 piso na mga pobreng trabahador. Paano nyo makakayang bumili ng ganito kamahal na kuwintas? Iba ka talaga, Li Xingyue. Di ko akalain na isang bagay na 20 milyong piso na gaya mong kunin. Hindi ba ang asawa mo ay assistant ni Presidente Gu? Kahit gaano kayo kahirap, huwag kayong kukuha ng pag-aari ni Mrs. Gu. Hindi ko to kinuha. President Bai, binili ito ng asawa ko kahapon lang sa mall para sa akin. Sa pananalita mo lang, paano ko malalaman kung totoo o hindi? Gawin na lang natin ito. Tawagin mo ang asawa mo rito, patunayan mo sa akin. Sige. Sa cellphone ng asawa ko ay may record ng bayad, mapapatunayan niya yon. Pagdating ni Gumohan, ipapaalam ko sa'yo kung kanino ba talaga siyang tao. Hello, Xingyue. Ano? Papunta na ako agad. Xingyue? Xingyue? Anong nangyari sa'yo? Mahal ko. Kuya Mohan, ang babaeng ito, kinuha niya ang kuwintas ko. Mahal? Anong nangyayari rito? Ako? Mahal. Li Xingyue, ano bang itinatawag mo sa kanya? Kuya Mohan, siya kaya ang CEO ng Gu Group? Paano naman magiging asawa ng isang maliit na assistant na tulad mo? Ciao. Presidente Gu? Pinaglalaruan mo lang pala ako. Hindi ka naman pala talaga assistant. Ang asawa ni Li Xingyue ay si Presidente Gu. Ang asawa ni President Bai ay si Presidente Gu din. Sino ba talaga ang nagnakaw?
Siguradong si Lee Xingyue yan. Si Presidente Gu ay bilyonaryo. Paano siya magkakagusto sa isang hamak at masamang babaeng yan? Wala na ba kayong magawa? Lumayas kayo! Kuya Mohan, siya pala ang asawa mo na i-divorce mo na? Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi mo pa ba alam? Si Kuya Mohan ay ako naman talaga ang gustong pakasalan. Dahil lang naman ito noong hindi ako nakabalik. Napilitan lang siyang sumunod kay Lola kaya... Tama na! Di ba sinabi ko na? Ako mismo ang magsasabi sa kanya. At saka ang kwintas na yan ay binili ko para sa kanya, bakit mo siya pinagbibintangan? Kuya Mohan, noong nasa mall tayo kahapon at binilhan mo ako ng kwintas. Itong disenyo ang pinili ko. Ngayong umaga, napansin kong nawala ang kwintas ko. Tapos, nakita ko siyang may suot na kamukhang kamukha nito, kaya nagkamali lang ako. Pasensya na talaga, Miss Lee. Ngayon ay ibabalik ko na itong kwintas sa'yo. Gumohan, ang galing mo rin eh. Nagpapanggap kang sweet at mabait, sinusuotan mo pa ako ng kwintas, pero ang totoo ay binilhan mo rin ng ibang babae ng kamukhang kamukha nito. Hiwalay ba ka mo? Sige, maghiwalay na tayo. Miss Lee, nagkakamali ka lang. Bruha ka. Nagawa mo pa akong saktan. Tama na yan. Ang magsakitan ng ganyan, hindi magandang tingnan. Kuya Mohan, siya ang unang nanakit sa akin. Huwag ka nang magpanggap na inosente. Naiintindihan ko na. Pumunta ka sa kumpanya ngayon para gumawa ng ganitong eksena, para sadyang puntiryahin ako. Sa totoo lang, matagal mo nang alam kung sino talaga ako. Pero, mula ngayon hindi mo na kailangang magpakahirap na mag-acting pa. Dahil ang isang masamang babaeng tulad nito, ibabalik ko na sa'yo. Huwag kang aalis. Lee Xingyu, kung talagang may paninindigan ka, lahat ng ibinigay ni Kuya Mohan sa iyong mga alahas at damit, hubarin mo lahat. At pati ang nasa kamay mo, itong Jiangxi ka dun, na nagkakahalaga ng 8 milyong piso, hindi yan isang bagay na kaya mong bilhin. Tama na yan. Gumohan, sabi mo sa akin ang relo na, to ay binili mo lang sa bangketa sa halagang 80 piso, niloloko mo na naman pala ako. Ngayon, ibinabalik ko na to sa'yo. Pati na ang sapatos na to, na regalo mo sa birthday ko. At itong jacket, na regalo mo sa akin bilang couple's anniversary gift. O sige, pati itong suot ko sa loob, na binili mo rin para sa akin, gusto mo bang hubarin ko rin at ibigay sa'yo? Lee Xingyue, huwag mo nang hubarin. Kuya Mohan, huwag ka nang magkunwari. Puro ka lang pagpapanggap, hindi ko yan kailangan. Lee Xingyue. Kuya Mohan, Lee Xingyue. Gumohan, pinaglalaruan mo lang ako at ginagawa akong tanga, hindi ka pa ba nagsasawa? Araw-araw akong nagtitipid sa bawat sentimo. Buong tapang ko pang sinabi na bibigyan kita ng magandang buhay. Natatawa ka lang sa akin, di ba? Patawad. Iniligtas ako ni Bayue noong bata pa kami. Kailangan ko siyang panagutan. Eh di pumunta ka sa kanya. Panagutan mo siya. Bakit mo pa ako hinahabol? O baka naman, ikaw Presidente Gu ay hindi pa tapos manloko at gusto mo pa akong magmukhang katatawanan para mapanood nyo ng mahal mo? Lee Xingyue, hindi kita niloloko. Noong pinakasalang kita, ginawa ko lang yun para makaiwas sa pamimilit ni Lola. Pero kinalaunan, talaga namang... Gumohan, nababaliw ka na. Gusto mo ba talagang sabihing mahal mo si Lee Xingyue? Ang dapat mong mahalin at pakasalan ay si Xiao Wei ba? Patawad. Kahit anong gusto mo, handa kitang bayaran? Pati na ang kalahati ng share sa Grupo Gu, ibibigay ko sa'yo. Sa tingin mo ba, kailangan ko ang maruming pera mo? Ang kabutihang pinakita ko sa'yo noon, parang itinapon ko lang sa aso. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang divorce papers, ipapadala ko sa'yo sa pamamagitan ng abogado. Masyadong madali para sa'yo kung aalis lang ako ng ganito. Sa'yo na to. Lee Xingyue. Napakasama mo talaga. Wala ka namang silbi, nasayang lang ang mga kinain mong oysters. Ikaw, bumalik ka rito. Presidente Go, kayo po, ayos lang ba kayo? Sinabi ko na sa inyo huwag nyo kasing pagsabayin ng dalawang babae. Dapat ay naging tapat na kayo agad. Tumahimik ka. Tulungan mo akong pumunta sa ospital.
Mohan, Anong ginagawa mo rito? nabalitaan ko mula kay Special Assistant Han na may sakit ka kaya gusto kitang puntahan para alagaan ang babaeng si Lee Xingyue. Masyado siyang malupit. Nagawa niya pa talagang Sapat na, huwag mo nang ituloy. Marami pa akong trabaho, lumabas ka muna. Kuya Guto. Hay, umalis ka. Muna rito. Presidente Gu. Hindi ba talaga uubra sa inyo? Si Miss Bayue, nagsuot na ng ganyan, hindi ka man lang ba tinatablan? Hehe. Magsalita ka pa ng isa, ipapadala kita sa India. Halo? Kumusta? Ako ang abogado ni Miss Lee Xingyue sa pakikipagdiborsyo. Ha? Ang inatasan na humawak sa lahat ng tungkol sa diborsyo niya kay Presidente Gu. Ano? Itatanong ko lang kung si Presidente Gu ay may oras mamayang hapon para pumunta at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Wala akong oras. Isang gabi pa lang ang nakakalipas. Nakahanap na agad siya ng abogado. Ganoon ba siya nagmamadali na makipagdiborsyo sa akin? Presidente Gu? Ang cellphone ko. Presidente Gu, naisip niyo ba? Na sa totoo lang ay ayaw niyo talagang makipagdiborsyo kay Madam. Mahal niyo siya. Kuya Mohan, pinapabigay mo kay Special Assistant Han ito sa akin? Anong ibig sabihin nito? Para bayaran ang utang na loob sa pagligtas mo sa akin noon, handa akong ibigay ang 20%. Ng shares sa Grupo Gu sa iyo? Tungkol naman sa iba pa? Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Ibibigay ko hanggat kaya ko. Ikaw ang gusto ko? Ang bahay at mga shares? Lahat ng yan ay hindi ko kailangan. Gusto ko lang na pakasalan ka at maging asawa mo. Hindi maaari. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Dahil nagsisimula na akong mahalin si Xingyue. Gu Mohan, nakalimutan mo na ba noong bata pa tayo? Nailigtas lang kita ay naranasan ko ang pananakit ng mga masasamang tao na yon? Kuya Guto, tayong dalawa ay sa wakas nagkita na uli. Paano mo nagawang mahalin ang ibang babae? Pasensya na. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko na hindi ko siya mahal. Maibabalik ko ang utang na loob mo sa akin noong bata pa tayo, maliban lang sa pagbibigay sa iyo ng pag-ibig at kasal. Kung pipilitin ko siya, maiinis lang si Gu Mohan, kailangang mag-isip ng ibang paraan. Kasalanan ito ni Xiao Wei ba? Hindi niya agad nahanap si Kuya Guto. Dahil mayroon ka na palang mahal? Binabati na lang kita. Talaga? Kung masaya si Kuya Guto, masaya na rin si Xiao Wei ba? Hindi ko kailangan ang mga shares. Ayokong maging parang hindi tayo magkakilala. Salamat sa iyo. Xiao Wei ba? Gumohan, akala mo ba ang 20% ng Grupo Gu ay sapat na para paalisin ako? Pakakasalan kita at kukunin ko ang buong Grupo Gu. Anong ginagawa mo rito? Ang munting si Gumohan na ibalik ko na sa iyo. Di ko talaga maintindihan si Kuya Mohan kung bakit siya nagkagusto sa'yo sa isang babaeng dukha na tulad mo. Bukod sa mukhang yan, wala ka ng silbi. Nga pala, narinig ko na dati ka raw isang baliw at pangit na babae. Para maging ganyan, siguradong gumamit ka ng siyensya, no? Alam ko kung bakit ka nandito ngayon. Naghahanap ka ng away, no? Eksakto, masama ang timpla ko ngayon at gusto kong magwala. Kung di ka pa aalis, mapipilitan akong... Parating na si Gumohan, di ako naniniwalang totoo mo akong sasaktan. Kapag dumating na si Kuya Mohan, siguradong mananagot ka sa kanya.
Sige, subukan mo. Siguradong si Gumohan na yan. Li Xingyue, naglolo ko lang ako. Huwag mo akong saktan. Kami ni Kuya Mohan, totoong hiwalay na kami. Ay? Anong kabaliwan to? Xingyue, ibagsak mo ang kutsilyo. Madam, kumalam ka. Kuya Mohan, ang babaeng ito parang nawala sa sarili. Balak niya akong wakasan. Ako? Wawakasan ka? Ganyan pala ang laro mo? Kaya ko rin yan. Xingyue, tumawag kayo ng ambulansya. Dalhin si Madam sa ospital. Ah? Opo. Kuya Mohan, sinaktan niya ako ng ganito. Pero, siya lang ba talaga ang mahalaga sa iyo? Manahimik ka, nasugatan ka lang, pero si Xingyue ay nahimatay. Paano kung mapahamak ang isip niya? Anong klaseng katuwiran yan? Sa pagitan namin ni Bai Yue, mas mahalaga pa pala ako sa kanya. Ang kwintas ko. Sinasabi mong sayo ang kuwintas na to? Bakit nasa sayo ang kwintas ko? Nagsisinungaling ka? Malinaw na sa akin ang kuwintas na ito. Kuya Mohan, wag na wag kang makikinig sa mga kasinungalingan ng babaeng yan. Tumahimik ka. Siya ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ibinigay ito sa akin ng nanay ko na kwintas na Xingyue. Dati ay mayroon itong maliit na bituin, pero hindi ko sinasadyang noong nasa ampunan pa ako ay naiwala ito. Ang sinasabi mo ay ang kuwintas na ito? Xiaowei ba? Ikaw ba ay? Si Kuya Guto? Kuya Mohan, wag kang magpapalinlang sa kanya. Ako ang totoong Xiaowei ba? Nagsisinungaling ka. Dahil sa iyo ang lahat, dapat kang magpasalamat na hindi ka nagdulot sa amin ni Xingyue ng mas malalim na gulo. Kung hindi, papanagutin kita. Ilabas ang taong ito. Ayaw ko nang makita ang mukha niya. Simula ngayon, tanggalan ng lahat ng resources si Pamilyang Bai sa buong Longchuan. Naintindihan ko po. Tara na. Xiaowei ba? Sa wakas, ay nahanap na kita. Nasa tabi lang pala kita, bakit ang tanga ko? Kaya naman pala, akala mo si Bai Yue ay si Xiaowei ba, kaya gusto mo siyang pakasalan? Patawad? Xingyue, magpakasal kang muli sa akin. Mula ngayon, magsasama na tayo habang buhay. Sige. Mayroon bang laman sa loob nito? Kontrata sa paglilipat ng shares. Kaya naman pala, hindi ito mahanap ni na Li Weiwei dahil pala nakatago ito sa bahay na iniwan sa akin ni nanay. Mabuti na lang, mababawi ko na ang kumpanya ni nanay. Kung ganoon, ibig sabihin, pwede na rin kitang ibili ng mamahaling kotse at bahay. Sa yaman mong yan, mukhang hindi mo na kailangan. Sinong nagsabi? Inilipat ko na ang lahat ng shares ng kumpanya ko sa ilalim ng pangalan mo. Mula ngayon, ikaw na ang bilyonaryong boss. Isang maliit na empleyado lang ako. Asawa ko, di mo naman ako iiwan, di ba? Ikaw? Di ba hindi mo kaya? Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko.